Sa masandali ito ay makakasama natin ang National President ng One Bangsamoro Movement kasi nagpahayag po sila ng pagsuporta sa pangalawang Pangulo sa deklarasyon nito sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 si Ginoong Alan Balanggi. Sir, magandang gabi. Admar Vilando po, inyong makakasama dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Assalamualaikum, isang payapa at mapagpalayang gabi sa atin lahat, sa inyong mga tagapakinig. Isang pagbati ng Ramadan Mubarak sa lahat ng ating mga kabangsamoro o mga Muslim dito sa ating bansa, sa Opo. buong mundo. Ano po ang nakikita nyo pong dahilan kung bakit ay talagang solid po yung inyong suporta dito po sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, lalo na po sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao? Una, hindi namin nakakalimutan na ang isang napakahalagang batas ay naipasa sa termino ng kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte. Ito yung Republic Act 11054 o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law na nag-create nitong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung titingnan natin, at babalikan natin itong mga nakarang administrasyon, si Duterte lang, Pangulong Duterte yung naglakas loob na ipasa sa kanyang termino itong Bangsamoro Organic Law na isang napakahalagang batas para sa aming mga Muslim. Opo, and dito nga po sa parang kumbaga ipang ilan na bang presidente or tumakbong presidente, pangalawa pa lang ito, no? Na merong tumakbo, tama ba? Sa pagka-presidente na galing sa Mindanao. Do hindi pa siya presidente, pero yung mga tumakbo sa pagka-presidente, ito pa lang yung pangalawa. Tama po ba, Sir Alan? Sa pagkakalam ko, tama po kayo. Kaya mahalaga po sa amin na magkaroon muli ng isang Mindanaoan na nakikitaan natin ng malasakit para sa aming mga kababayan na Bangsamoro. Opo. Kaya hindi na kami nagdadalawang isip na hikayatin siya na tumakbo siya bilang Pangulo ng ating bansa. Noong narinig namin yung kanyang deklarasyon noong nitong mga nakarang araw ay talagang ikinagalak ng Bangsamoro at agad kami gumawa ng isang deklarasyon of support para sa kanyang pagtakbo. Sa ngayon kami ay nagtitipon-tipon, kami ay nag-usap-usap sa lahat ng aming mga kaalyadong organisasyon. Hindi lang dito sa BARM kundi maging sa iba pang lugar outside the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang aming palakasin yung aming hanay para ikampanyang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Opo. Ang Mindanao, tinaguri ang Land of Promise. Pero sa mahabang panahon, parang ginawang literal nila na lagi na lang pinapangakuan. Siguro, possible, nagbago lang ito sa last administration. At ano yung nakikita ninyo na isang taga Mindanao talaga, kailangan ba or nakikita nyo bang advantage na galing sa Mindanao para makarelate sa mga pangangailangan dyan po sa Mindanao? Kasi alam natin ang Mindanao po, marami pong mga may hirap na mga komunidad po dyan. Unlike sa iba't ibang mga lugar, Luzon and Visayas po, Sir Alan. Unang-una po, napakahalaga na ang magiging Pangulo ay siyempre galing sa Mindanao tulad ni former President Rodrigo Roa Duterte noon dahil alam niya halos lahat ng mga leader diyan sa Mindanao ay kilala niya, nakasalamuhan niya at ramdam niya yung hinaing at pangangailangan ng mga Muslim. Tulad ng kanyang termino, masasabi natin na napakasaya yung aming mga kabangsamoro dahil naramdaman namin yung tunay na pag-aruga ng isang pangulo. Nitong mga nakaraang taon, simula noong siya ay noong matapos yung kanyang termino, mukhang bumabalik yung aming pangamba na magkaroon muli ng kumbaga hindi pagkakaunawaan ng aming mga leader diyan sa Mindanao kasi
kung nakikita mo ngayon talagang lumalakas yung bangayan, particular diyan sa BARM. Kung ating babalikan, may mga nangyayari nitong mga nakaraang buwan, mga nakaraang linggo na may mga pagsasampa pa sa Korte Suprema, kinu-question yung pagtalaga di umano ng Bangsamoro Transition Authority. Sinasabi nung mga pumunta sa Korte Suprema na ito ay labag sa ating saligang batas. Nilabag daw di umano nito ang 11054 o yung Bangsamoro Organic Law dahil sinasabi ng batas kailangan daw ay MI lead yung mamuno diyan sa BARM. At itong mga nag-question ay sinasabi nila may mga sinama daw doon sa 41 na inappoint ng ni BBM ay hindi naman daw totoong MILF. Kaya pumunta sila sa Korte Suprema at ngayon nasa Korte Suprema yung desisyon kung ano yung magiging kapalaran nitong pagsasangguni ng ilang mga kababayan natin na kumwestiyon doon sa sinasabi kong ilang membro ng Bangsamoro Transition Authority. Kung matatandaan din natin, mismo ang napalitan na Chief Minister ng BARM ang nagsasabi na hindi naman daw siya nag-resign. Bigla na lang siyang tinanggal at bigla na lang inappoint yung mga inappoint. Although sinasabi na nanggagaling sa MILF yung iba, pero yung iba naman daw ay hindi, kumbaga hindi dumaan sa konsultasyon o hindi yung mga nominee na nirekomenda ng MILF Central Committee. Kaya sa kabuuan, brother, masasabi natin na ang mga pangyayari ngayon sa BARM ay hindi namin halos kumbaga na-exercise yung diwa ng isang autonomiya dahil nakatali pa rin kami sa kuko ng Imperial Manila. Ibig sabihin, nangingialam pa rin ang national government. Yan ay sinasabi mismo ng mga leader ng MILF, particular ang Amirul Mujahideen, yung chairman ng MILF na former chief minister ng BARM. Sinasabi niya na siya ay hindi nag-resign kundi siya ay bigla namang tinanggal ng presidente sa pagiging chief minister ng BARM. Opo. Simula yata 2023, late 2023 hanggang sa kasalukuyan, alam po natin yung mga isyong ipinupukol kay Vice President Sara. And kayo nga po, after na mag-declare ang Pangalawang Pangulo na siya'y tatakbo, agad kayo nagpalabas ng pahayag ng pagsuporta. Ano po ang sa tingin ninyo itong mga ipinupukol na mga aligasyon laban sa Pangalawang Pangulo? Ano yung dahilan kung bakit namutawi at nanaig pa rin yung inyo pong pagtitiwala sa Vice Presidente na gusto nyo pong tumakbo sa pagkapangulo versus dito po sa mga aligasyon laban sa kanya? Malinaw po sa aming isipan at maging sa aming paningin ng mga ginagawang tawag dito, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay isang political harassment. Kasi alam ng mga kalaban niya sa politika na kapag hindi ito napigil, ay talagang mananalo siya sa pagkapangulo sa 2028. Nakita natin mismo yung tao ang nagsasabi sa pamamagitan ng mga survey, yung rating ng ating Vice Presidente ay lalong namamayagpag at yung rating ng kasalukuyang Pangulo ay lalong lumulusob sa baha dahil siguro sa mga issue ng korupsyon sa ating bansa na hanggang ngayon hindi pa rin lubos na natutugunan o nabibigyan ng katarungan ng ating Pangulo. Kami ay hindi naniniwala sa aming hanay sa One Bangsamoro Movement ay hindi naniniwala doon sa mga ipinupukol sa kanya ng mga issue di umano ng corruption dahil kung titingnan napakaliit lamang ito kumpara doon sa bilyon o umabot pa ng trilyon na kinulimbat ng ilang nating mga politiko sa nasyonal, mga congressman at mga senador. At nakakalungkot isipin na mismo ang Pangulo nangako na may makukulong bago magpasko
natapos na yung Pasko, natapos pa yung Valentine's Day, ngayon Ramadan, wala pa tayong nakikitang nakukulong na sinasabing big fish na politiko ng ating bansa o nakaupong congressman o nakaupong senador dahil malinaw sa ating lahat na talagang may mga involved dyan na malalaking tao, malalaking political leader dito sa ating lipunan. Opo, maliban po sa issue diyan po sa BARM, ano pang nakikita niyo pong mga hamon o needed diyan po sa Mindanao na sa nakikita niyo po ang pangalawang pangulo lamang ang may kakayanan, kumbaga may advantage kumpara doon sa maaring tumakbo. For sure naririnig niyo po yung ibang mga pangalan, no, though hindi pa sila nagpapahayag. Pero ano sa tingin niyo po ang mga pangangailangan pa dyan sa Mindanao maliban sa issue dyan sa BARM na mahalagang matutukan ng susunod na leader ng bansa? Napakalaking halaga na isang taga Mindanao, lalo na isang Duterte ang maging pangulo sa ating bansa. Una, para may pagpatuloy yung ah, mga proyektong nasimulan ng kanyang tatay na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung Mindanao Railways na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuusad at marami pang iba, lalo na diyan sa amin sa BARM. Kasi kung titingnan natin ang BARM, huling-huli na po kami in terms of infrastructure diyan sa BARM. Kasi talagang kaumpisa pa lang ng BARM kung ating babalikan, kung ating titingnan, brother, ay nasa transition pa ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon nakikita natin na hanggang ngayon hindi pa rin malinaw sa amin kung ano ang tatahakin ng BARM. Kung magkakaroon ba kami ng eleksyon dahil ilang beses na ito na-postpone. Una, na-postpone ito noong 2022 dahil nagkaroon tayo ng extension ng Bangsamoro Transition Authority. Na-postpone muli ito noong 2025 na dapat nakasynchronize sa national and local election at dapat magkakaroon ng election noong October 13, 2025 kung hindi ako nagkakamali dahil inamindahan yung batas at nagkaroon tayo ng Republic Act 12123. Sinasabi na kailangan magkaroon ng eleksyon noong October 13 pero hindi kami nagkaroon ng eleksyon dahil maraming gusot ang hindi pa nabibigyan ng solusyon diyan sa BARM. Tulad noong pagkakaroon ng districting law na kung saan nagkaroon tayo ng districting law nitong mga nakaraang buwan at inalmahan naman ito ng ilan nating mga kababayan at nagsalita mismo ang Korte Suprema. Sinasabi ng Korte Suprema ito ay labag sa batas at sinabi ng Korte Suprema ito ang masaklap. Kailangan gawin itong districting law, pinayuhan, minanduhan ang Bangsamoro Transition Authority o yung parliament ng BARM na gawin nila itong districting law hanggang, kung hindi ako nagkakamali, hanggang November 30 nang sa ganon ay magkaroon ng eleksyon nitong darating March, not later than March 30, 2026. Pero hindi nagawa itong Bangsamoro districting law dahil maraming question na maaari natin sabihin pinasukan ng malawakang gerrymandering at hanggang ngayon may mga nagnanais pa rin kumwestiyon sa Korte Suprema kasi nitong mga nakaraang linggo lang tinapos yung kung hindi ako nagkakamali yung Bangsamoro Autonomy Act 77 na talagang may nagpuplanong questionin sa Korte Suprema dahil sinasabi nila di umano na halos parehas noong ginawa nitong mga nakaraang buwan na kinwestiyon sa Korte Suprema na ang Korte Suprema ay nagdesisyon ng unconstitutional. Kaya napaka-uncertain brother yung aming sitwasyon diyan sa BARM. Dahil hanggang ngayon hindi namin alam, hindi namin lubos maintindihan ano ba itong ginagawa ng national government. Tuluyan ba kaming nakatali sa kuko ng Imperial Manila? Ibig sabihin na hanggang kailan namin
kumbaga makakamtan yung lubusang pagkakaroon ng autonomiya. Mayroon na kaming BARM, mayroon na kaming BUL, pero hindi pa rin kami makausad-usad dahil ang paniwala ng iilan mismo, ang MILF na nagsasabi, ay nagmamando yung national government. Kaya napakalaking problema diyan sa BARM na hindi natin kumbaga hindi natin naririnig dito sa national. Kaya kami ay masayang-masaya noong marinig namin, nung malaman namin ng isang Duterte sa katauhan ni Vice President Sara Duterte ang siyang tatakbo sa pagka-pangulo dahil 100% yung aming tiwala na manunumbalik muli yung leadership ng mga Duterte na aming nakasanayan. Kumbaga, aming pinaniwala ang makakapagbigay ng katiwasayan ng pamumuhay diyan sa Mindanao at magbibigay ng ganap na kapayapaan diyan sa Bangsamoro region, brother. Opo, huli na lamang po kung kayo po ay papipiliin. Pwede rin kayong hindi magbanggit ng pangalan. Ano pong klase ang nakikita nyo pong dapat na maging katandem ng pangalawang pangulo? Kasi maaari siyang bigyan ng trabaho din. Though, kumbaga parang spare tire lang ang Vice President pero maaari siyang bigyan ng task ng Presidente if ever nga na manalo. Ano po sa tingin ninyo ang dapat criteria na meron ang maaring katandem ng pangalawang pangulo para ma-make sure talaga na maganda ang pamumuno sakaling manalo, Sir Alan? Salamat sa inyong katanungan kasi kani-kanina lamang ang One Bangsa ay nag-issue ng isang statement. Kami ay nanghikayat sa pangalawang pangulo na si Senator Robin Padilla ang kanyang piliin o i-anoint na maging katandim niya bilang pangalawang pangulo sa 2028. Ang tanong ngayon, bakit namin napipisil si Robin Padilla? Unang-una, kung ating babalikan at ating matatandaan, noong 2022 election, si Robin Padilla ay tumakbo ng hindi napapabilang doon sa top 5 na senatorial candidate. Pero noong malapit na yung election, lalo na yung election period na, noong magkakaroon na ng butuhan, naramdaman natin, nakita natin yung buhos ng kanyang lakas hanggang sa magkaroon ng eleksyon na siya'y namayagpag sa numero 1 sa pagkasenado. Isa lang ang nakikita namin dahilan. Kung ating babalikan, ating matatandaan, si Robin Padilla ay siya lamang ang tanging senatorial candidate na ang kanyang pahunahing advokasya o plataforma di gobyerno ay yung pagkakaroon ng isang federalismo. Siya lamang yung nakitaan namin ng kahandaan na ipagpatuloy yung matagal na gusto ng former President si Rodrigo Duterte na magkaroon ng isang federal system of government sa ating bansa. Dahil kung ating titingnan, brother, ang BARM ay isang uri ng federalismo. At kung iyan ay lumaganap sa ating bansa, sa ating bayan Pilipinas, talagang uunlad ang Pilipinas. Si Robin Padilla may kakayahan bilang isang senador sa ngayon. How much more kung siya ay maging kaagapay o katulong ng ating magiging Pangulo ng Pilipinas. Kung ating titingnan, sinasabi nila si Robin Padilla ay hindi daw nababagay sa pagkasenador. Dahil kung ang titingnan ay yung talaan ng mga natapos sa akademiko ay sorry to say this, talagang hindi may kukumpara si Robin Padilla doon sa mga kasamahan niyan dyan sa Senado. Pero kung titingnan natin yung kanyang ginawa, yung kanyang ginampanang kumbaga role dyan sa Senado ay masasabi natin kakaiba at kamangha-mangha. Biruin mo, brother, mayroon siyang kumbaga 121 bills na siyang mismo author. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong 61 bills na siya ang co-author. Tingnan mo yung brother.
At mayroon siyang 71 resolution na siya mismo ang author nun. At mayroong resolution na kasama siya sa co-author na kung hindi ako nagkakamali, 139. At higit sa lahat, mayroon siyang naipasang batas na 29 na naging ganap na batas na ngayon na karamihan doon ay angkop sa aming mga Muslim. Nandiyan yung pagkakaroon ng pagpapalawak ng Sharia Court dito sa ating bansa. Kung ang Sharia Court ay diyan lamang sa Mindanao, particular sa BARM, ngayon naging ganap na batas na magkakaroon dito sa National Capital Region at diyan sa Visayas. Naipasa rin niya yung National Hijab Day na kailangan na kumbaga i-recognize natin yung ating mga kamusliman, lalo na yung mga kababaihan, dahil sila itong nagsusuot ng hijab. Nandyan din yung Sharif Makdum bill na naging ganap na batas ngayon, na kung saan every November 7 ay national working holiday ito. So napakarami yung kanyang ginawang batas. Actually, sinubukan din niya yung pagkakaroon ng public access doon sa mga public cemetery. I mean, yung equal access doon sa mga public cemetery ng ating mga kapatid na Muslim. Kasama yung mga lumad yung mga indigenous people. Pero sa kasamaang palad ay binito ito ng isang nakaupong presidente sa pamamagitan ni BBM. At sinasabi dahil may mga kumbaga constitutional concern daw na lalabagin ito. Pero kung titingnan mo, bakit lalabagin ito ang konstitusyon? Hindi ba tao sa Pilipinas yung mga Muslim? Hindi ba mamamayan ng Pilipino? Hindi ba mamamayang Pilipino itong mga indigenous people? Nakasama doon sa minumungkahi ng bill na ginawa ng isang Robin Padilla. Kaya nakakalungkot isipin para sa aming mga Muslim na ang pinakasimpleng batas na talagang kumbaga papakinabangan namin ay hinarang pa ng isang pangulo. Kung titingnan mo, mayroon din, kung hindi ako nagkakamali, yung Islamic Burial Act na kailangan yung mga Muslim ay may living 24 hours. Dahil ayon sa aming relihiyon, kailangan naman talaga may living yung aming mga kapatid na Muslim. At sinuman ang lumabag nito ay mayroong kaukulang parusa ng ating batas. Opo. Kaya mahalaga po sa amin ng isang Robin Padilla ay maging kumbaga vice presidente dahil ang tingin namin isa siya sa mga unifying factor ng Pilipinas. Sa kanya kumbaga makikita yung tuloy-tuloy na advokasya para sa kapayapaan, para sa pagkaunawaan, para sa tolerance between the Muslim and the non-Muslims, na yan naman ang talagang kinakailangan natin sa panahon ngayon, brother. Opo. Sir Alan, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa ulitin. Ingat po kayo. Maraming salamat at mabuhay kayo. Si Ginong Alan Balanggi, ang National President ng One Bangsamoro Movement, kung saan ay kanila pong sinusuportahan ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028.